dahan ang kanyang pag-ibig po sa atin. Amen. Isa po sa pinapahayag po ng ating Diyos. Mula po dito sa aklat ng Isaias, sabi po dito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Amen. Amen. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang mga taong liko. Dapat sila'y manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Amen. Amen. Isa sa paraan po ito para tayo po lumapit po sa ating Diyos. Kaya po, dapat po buong puso po tayong magpakumbaba po sa kanyang banal na presensya. Ang banal na araw ay ang linggo ay napakahalaga po. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na ito. Ibigay po natin sa Kanya ang pinaka-the best po natin pagpupuri. Isa po yung paalala. Sana po sa sunod na linggo, makita po nawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin ang buong puso natin pagpapakumbaba sa Kanyang banal na presensya. Amen. At ang kanyang pagkain na nagbibigay buhay. Amen. Napakahalaga po ngayong araw na ito. Amen. Ito po'y hain niya para po sa ating lahat. Ang mensahe niya po na nagbibigay buhay ay bigyan po nating halaga. Narito ang tubig para sa mga nauuwaw. Nandito ang mga pagkain para sa mga nagugutom. Hindi nyo na po kailangan dumala po ng salapi para makabili po nito dito. Amen. Pag ito po'y libreng kaloob ng Diyos para po sa atin. Amen. Ito pong pagkain na to at ng tubig na to ay hindi nyo po kayo makakaranas ng gutom. Basta po, lasapin nyo po ang kasarapan po ng pagkain na inihahain ng Diyos. Amen. Yun po yung salita niya. Amen. Kaya po, bigay po natin ang pinaka-the best po nating focus. Pakikinig, makinig ang may. Pandinig. Pandinig. Amen. Lagi po itong sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya po, nandito na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang kanyang banal na salita. Ang ihahatid po sa atin ng ating lingkod na siyang titiwalaan po ng ating Diyos na magbigay po ng banal na salita para po sa ating lahat. Amen. Ng mensahe. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Apostol Mark Angelo Cornejo. Hallelujah. Praise God. Sige po, makaupo na po tayo. Amen. Sa presensya ng ating Diyos. Buhay, medyo paingkis ng ating praise God. Medyo paingkis ng praise God. Hallelujah. Bakit mahaba yung pagpupuri natin sa Diyos? Bakit? Sa tingin po ninyo, bakit hinabaan natin yung pagpupuri sa Diyos? Bakit? Dahil mahaba yung pag-iingat niya sa atin. Nakuha po ninyo, isang linggo kanyang binuhay, kinising, pinakain. Nakuha po ninyo, isang linggo kanyang iningatan kapag nag-drive ka, dalayo ka niya sa disgrasya, katrabaho ka, binigyan ka niya ng lakas. Di ba? Ngayon, kung hindi mo alam na ang lahat ng yan ay bigay ng Diyos, malabo mo talaga siyang pasalamatan. Malabo mo talaga siyang sambahin. Malabo mo talaga siyang purihin. Bakit mo siya pupurihin kung hindi mo naman alam kung ano yung ginawa niya? Ano ba yung pagpupuri? Pagsasabi ng kanyang ginawang mabuti sa iyo. Yan pong ibig sabihin ng pagpupuri. Amen po ba? Ngayon, kung hindi mo alam na kaya buhay ka ngayon, dahil sa Kanya, malabo ka talaga magpasalamat sa buhay mo sa Kanya. Pero kung alam mo na kaya ka buhay ngayon, dahil sa Kanya, nandyan ang totoong pagpapasalamat. Hindi po ako nangongonsensya, hindi po ako nagkakondem. Nanggigising po ako. Amen po. Kanina nag-release ako ng salita. Sinong gustong sumubok? Sabi ko, magpakilala po kayo na kayo po'y Diyos na buhay, na kaya niyong bumawi ng buhay. Sinong gustong sumubok sa kabanalan ng Diyos? Sino po? Tinuturuan ko po kayo na kilalanin ang kanyang kadakilaan.
Kasi kung hindi po ako magtuturo ng tama, useless po ako na tagapagturo. Useless po ako. Kung hindi ko kayo gigisingin sa katotohanan, useless po ako na tagapagturo. Kaya po kami nagtuturo para matuto po kayo. Amen po. Ngayon, ano ang ituturo namin? Masama o mabuti? Mabuti. Masama po ba magpakumbaba sa Diyos? Masama po ba magpuri sa Diyos? Masama po ba magpasalamat sa Diyos? Hindi. Madali lang po sabihin nyo, pero mahirap gawain. Amen. Ano po? Mahirap gawain. Amen po. Sabihin niyo, hindi masamang magpakumbaba sa Diyos. Pero ang hirap mo magpakumbaba. Amen. Hindi masamang magtaas ng kamay sa Diyos, pero ang hirap mong itaas yung kamay mo. Hindi masamang magpasalamat sa Diyos, pero hindi ka nagpapasalamat. Amen. Di ba? Amen. Pero yung lahat ng masama, ang daling gawin. Nakuha po ninyo, Amen. ang daling gawin sa tao yung masama. Pero yung mabuti, nalalaman nating mabuti, ikinakahiyang gawain. Bakit? Ano nangyari sa mundo natin? Bakit ikinakahiya yung mabuting gawin? Kasi konti na lang gumagawa. Amen. At yung masama na maraming gumagawa, yun ang hindi ikinakahiya. Nakuha po natin. Amen. Ngayon, papatalo ba ang mabuti? Ano pong sinasabi ng Bible? Taigin ninyo na mabuti ang masama. Amen po ba? Amen. Kahit sabihin nila na tayo'y baliw. Nakuha po ninyo. Amen. Sabihin nila kulto. Hallelujah. Mag-enjoy po sila ngayon na magsabi ng kulto. Amen po ba? Kahit ang Panginoong Yeshua ng panahon niya, sinabihan siya na prinsipe Beelzebul. Amen. Amen po ba? Amen. Sa kabila na nakikita nila mabuti ang ginagawa ni Kristo Yeshua, sinabihan na Beelzebul. Amen po ba? Amen. Ganon din po tayo ngayon. Sa kabila na nakita nila na yung mga pumapasok na tao dito at paglabas, bago nang nilalang, sabihin ko nila kulto. Amen. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Amen. Sino ba ang dapat maging matapang? Yung nasa kabaloktutan o nasa katwiran? Sabi po kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pang laban sa atin? Amen po ba? Amen. Harapin po natin ng mga taong kumakalaban. Sa totoo lang, hindi po tayo ang kinakalaban nila. Ang Diyos po. Amen po ba? Amen. Bakit ang Diyos ng kinakalaban nila? Kasi ang tinuturo natin is salita niya. Amen. Amen po ba? Sa tingin ninyo, sino ang papanigan ng Diyos? Yung taong itinuturo ang kanyang salita o yung mga taong yan na umuusig? Sa tingin po ninyo, alangan na, kakampihan pa ng Diyos yung mga taong ayaw maniwala sa kanyang salita. Ang kakampihan po niya, yung mga taong naniniwala sa kanyang salita. Amen. Glory to God po. Dapat alam po ninyo na tayo po yan. Amen. Amen po ba? Amen. Kung alam ninyo natin na tayo yan, dapat hindi po tayo maging duwag. Amen. Amen po ba? Amen. Ang Diyos po ang magtatanggol sa atin. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Sabi nga, nung nakaraan, natandaan ko ni Jomer, Evangelist Jomer, kapag nagkakaisa na sila, ibig sabihin, malakas ka na. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Kapag hindi na kaya ng one-on-one, nahanap na yan ng kakampi. Amen. Tara. Hindi ko na kaya, malakas na eh. Amen. Magkakaisa na sila. Amen po. Amen. Kasi hindi ko na kaya ang one-on-one. Di ba? Amen. Hanap tayo ng kakampi. Matuwa ka kasi yan ay sign na ikaw ay malakas na. Amen po. Glory to God. Amen. Amen po. Amen. Kasi kung hindi yan magkakampihan, ibig sabihin, mahina kang nilalang. Amen. Amen po. Amen. Okay. Ngayon, meron tayong pag-aaralan tungkol sa authority ng isang leader. Nabanggit ko na po noong nakaraan, Amen. praise God. Nabanggit ko po noong nakaraan, napapyawan, pag-aralan natin yung tungkol sa hatol-hatol. Amen. Hatol.
Amen. Paano ba humatol? Sino ang karapat dapat humatol? Sino ang hindi karapat dapat humatol? Sino ba ang tagapaghatol? Sino ba ang hahatulan? Nakuha po ninyo? Amen. Amen po ba? Dapat alam po natin yung pasikot-sikot niyan. Kasi controversial po yan sa body of Christ. Amen po ba? Amen. At isa rin to sa ginagamit ng mga compromising Christian. Amen. Judgmental ka. Pag hinatulan mo ako, lagot ka, hatulan ka rin ng Diyos. Hindi mo ko pwedeng hatulan. Only God can judge me. Sabi niya, mga compromiser. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo, isa to sa mga ginagamit ng mga compromiser. Amen po ba? Amen. Only God can judge me. Ang Diyos lang ang makakapaghatol sa atin. Pero pag-aralan po natin yung pasikot-sikot sa paghatol. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Okay? Buksan po natin sa Lucas chapter 6 verse 37. Muli magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Yeshua, na nag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng ating kaluluwa, sa banal sa atong Espiritu, na nag-uudyok sa atin para pumunta rito, nag-uudyok sa atin gumawa ng tama, nag-uudyok sa atin na huwag gumawa ng mali. Amen po ba? At sa ating mahal na propeta Jose Bina Leon Bonanza, magandang hapon po sa inyo sa lugar ng Ibugao. Hallelujah. Senior Pastor Francis Leon Bonanza sa Ordaneta, Pangasinan, kung saan doon din po ang lugar ni Pastor Mark sa Pangasinan, at sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry. Hallelujah, magandang hapon po. At sa lahat ng pasilip-silip sa ating FB page, naghahanap ng mali, hallelujah, magandang hapon sa inyo. At sa lahat ng sumisilip ng ating FB page, na tulay na nakikinig sa salita ng Diyos, magandang hapon po sa inyo. Amen. Patuloy lamang po kayong makinig, hallelujah, sapagkat yan ay kabubuti po nating lahat, ang makinig na makinig sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag niyo pong pakinggan kung hindi po ito salita ng Diyos, pero kung salita po ng Diyos, pakinggan po ninyo. Amen, Amen. po ba? Samahan po ninyo kami sa pagbubukas. Kahit nandyan po kayo sa likod ng cellphone. Hallelujah. Lucas chapter 6 verse 37. Sumunod po kayo para mas lalo po ninyo maunawaan. Amen. Nababasa po ninyo. Amen. Amen. Hallelujah. Kung malabo na yung mata, talasan po yung tenga. Amen po ba? Amen. Okay. Tayo manalangin. Amang Diyos na banal nakita sa lahat, muli po Ama, ako po'y nagpapasalamat at gagamitin niyo po ako muli sa oras na ito para ipahayag ang inyong banal na salita. Amang Diyos, basbasan niyo po ang aking labi, bibig, dila. Amang Diyos, gamitin niyo po ako bilang kasangkapan, instrumento. Hallelujah. Amang Diyos, ibuhos niyo po sa akin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Amen. Nang sa gayon, maging kagamit-gamit sa mga tagapakinig ang aking isasalita. Walang iba kundi ang inyong pong salita. Amang Diyos, dalangin ko bubuksan niyo po ang puso ng mga tao na makakapakinig ng inyong salita. Palambutin niyo po ito nang sa gayon ay mabilis, madali, mataniman ng inyong banal na salita. Amen. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yeshua. Amen. Ito po'y mag-uugat, tutubo at mamumunga sa kanilang buhay. Ito po'y magliliwanag sa kanilang buhay. Amen. Makikita po ng mga tao ang buhay ni Kristo sa Amen. kanila, sa aming buhay. Salamat po. Ito po ang aking dalangin at pagkakaisa po namin panalangin sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Ang paghatol sa kapwa. Amen po ba? Amen. Sabi po dyan, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Amen. Ulitin ko po, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Amen po ba? Amen. Gusto po natin mapatawad ng Diyos. Meron tayong mga nakasamaang loob, hindi ko talaga siya magpapatawad. Magpatawad na po, yun po ba? Amen. Kasi kahit tinanggap mo ang Panginoong Yeshua sa salita, hindi ka nagpatawad, napakadali lang pala na hindi ka patawarin ng Diyos, yun po ba? Dahil hindi ka nagpatawad. Amen po. Amen. Okay, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong tapat siksik, digdig at maapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.
Verse 39, tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Makinig po may pandinig. Walang alagad na makakahigit sa kanyang guro. Nakuha po ninyo? Amen. Kayo po na akong tinuturuan, mga first batch na mga pastor. Wala pong makakahigit sa inyo, sa akin. Pero may good news. Amen. May good news. Itutuloy lang po natin. Ano po yung good news? Ngunit matapos maturo ang lubos. Nakuha po ninyo? Amen. Hindi niyo po kayang higitan, pero kung maturuan kayong lubos, ito po ang good news. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Ang tanong, nagpapaturo ba? Nagpapaturo ba? Amen. Sino po yung naghahangad na gusto ko rin ng ganyan kay pastor? Nakakapagsalita sa harap ng maraming tao, nakakapag-encourage ng mga tao, nakakapagturo ng tama. Gusto ko rin ng ganyan. Meron po ba tayong desire na gano'n? Amen. Kung wala kang desire na gano'n, hindi mo hahangarin, hindi ka magpapaturo. Madali lang po yung mga tao, malaman yung mga taong may desire ng gano'n. Sila po yung lumalapit, pastor, turuan mo ako. Amen. Amen po. Amen. Pero yung ayaw magpaturo, madali din po malaman. Sila yung pagkadyan na si pastor. Yan na si pastor. Takas na tayo. Ayaw kong magpaturo eh. Amen po. Marami na naman yan itatama. Ayaw nga magpaturo eh. Nakuha po ninyo? Amen. O may tinamaan po ba? Amen. Huwag patama po. Amen po. Amen. Huwag patama. Amen po. Matawat at tinamaan. May malakas dun sa labas. Amen. Okay? Yung kaya ko pong gawin, kaya nyo pong gawin sa madaling salita. Amen. Huwag nyo sasabihin, hindi ko kaya. Kapag yan na ang kaisipan mo, hindi mo talaga kaya. Amen. Amen po ba? Hindi ko kaya magsalita sa harap ng tao. Talagang hindi mo kaya. Pero pag yung fighting spirit mo, kung kaya niya, kaya ko din. Amen. Magpapaturo ako. Amen. Kaya sa susunod, huwag na pong iiwas kay pastor. Kasi na madali lang mahalata eh. Pag andyan na si pastor, andyan na. Isa-isa yung kumakalas. Andyan na naman si pastor, marami na naman itatama niya. Pasalamat nga kayo, meron nagtatama sa inyo eh. Amen. Diba? Amen po. Kaysa yung pastor na ang dami mo ng mali, wala nang sinabi sa'yo. Diba? Bro, basta tuwing linggo, always present ka, tapos always fun. Alam mo na yun. Basta malaki, hindi kita papatamaan sa palpit. Basta malaki yung kan mo. Oh. Sa totoo lang po, sa ang body of Christ, hindi po tayo nag-judge sa nangigising po. Mahirap i-rebuke yung mga taong malaki ang bigayan. Oo, baka hindi nababalik. Nakuha po ninyo. Eh kung nakatagbo kayo ng pastor na hindi naman perang habol, ay tatamaan kayo talaga. Kahit mawala ka, mali kayo. Amen. Amen po ba? Hindi po tayo nagpapayaman. Hindi po tayo nagpaparami ng miyembro, nagpaparami po tayo ng alagad ni Kristo. Amen po ba? Amen. Okay, glory to God. Bakit mo pinapansin? Andyan na yung kwan, wag yung sa paghatol. Ako po ninyo, sino po nagsasalita dito? Ang Panginoong Yeshua. Panginoong Jesus. Ayan. Thank you. Bakit mo pinapansin ang kuwing ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata. Ito na po. Makinig pong may pandinig. Bakit mo pinapansin ang kuwing
ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trusong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Nakuha po ninyo? Amen po. Amen. Nakuha po. Amen. Mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Ay, nabasag na po yung pan. Nabasag na yung only God can judge me. Diyan pa lang po. Amen po. Basag na po yun. Amen po. Kung gusto mong makapagtama ng kapatid mo sa pananampalataya, hindi naman po sinabi ni Kristo na wag. Ang sabi, alisin mo muna. Nakuha po ninyo? Amen. Ngayon, maraming lingkod ng Diyos, leader ng churches, amen po ba? Takot silang mag-rebuke. Bakit? Tatalbog kasi. Tatalbog. Totoo po yan. Amen. Amen. Hoy, wag kang ganito ha. Tapos, tumalbog sa anak niya. Tumalbog sa asawa niya. O ang masama, tumalbog mismo sa kanya. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Nakuha po. Kaya marami na pong lingkod ng Diyos ngayon, nagigising po tayo. Amen po. Dahil Amen. yan ang mission natin, manggising. Marami na pong lingkod ng Diyos ngayon, takot na. Takot na sila sa miyembro nila Amen. na manita. Amen. Kasi ang sagot lang ng miyembro nila, ikaw nga din eh. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. ikaw nga din eh. Yung anak mo nga din eh. Yung asawa mo nga din eh. Nakuha po ninyo. Amen. Ngayon, dahil ganoon, natakot na po yung mga lingkod ng Diyos. Pero kung wala maibato sa iyo ang mga tinuturuan mo, hindi ka matatakot. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka matatakot. Kasi sasabihin mo, nagawa ko yan. Kaya ako tinuturo sa iyo, nagawa ko yan. Amen. At dahil kilala ka niya na talagang nagawa mo, wala siyang masasabi. Wala siyang maibabato. Amen po ba? Amen. Amen po. Okay. Tanong po tayo sa sa Roma. Roma 2. Roma chapter 2. Roma chapter 2, verse 1. Okay, marami tayong mga Bible verse na bubuksan mamaya. Tama na kaya? Sabi po dyan, ayaw ko po kasi ng tabingi. Ayan, bigyan din sa tabi. Kala ninyo ha. Sige, matuwid ang hatod ng Diyos. Diyos. Okay. Kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang madadailan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ng iyong sarili. Bakit? Bakit mahatulan mo yung sarili? Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng
ganoon. Amen. Ibig sabihin, pwede pala. Nakuha ninyo? Pwede pala, basta hindi ka gumagawa ng ganoon. Amen. Ibig sabihin, pwede ka maging judge, basta ikaw ay matuwid. Nakuha po ninyo? Amen. Pwede ka maging judge. Pero hindi ka karapat-dapat na judge kapag ikaw ay baluktot. Kasi ikaw ang nagpapatupad ng katarungan. Amen po ba? Amen po ba? Nabanggit ko na sa inyo, nung nakaraan, tayo po ay mga judge. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lang natin alam. Amen. Amen po. Okay, mamaya mababasa po natin yan mamaya. Hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Bakit makatarungan ng Diyos hindi niya gawain? Amen po ba? Amen. Siya ang pinaka-head ng judge. Amen po ba? Amen. Verse 3, hinahatulan mo ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasyensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang maakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Nakuha po ninyo? Amen. Kaya nga ang panalangin kanina, turuan po ninyo ang mga taong ito. Amen po. Amen. Pinapanalangin po yan eh. Amen po ba? Pinapanalangin mo na hingin mo yung habag niya. Minsan sa sarili mo, hindi mo kaya. Amen po. Na-experience nyo na po ba yun? Yung gusto mo lang magbago pero parang wala naman. Gusto mo na magsisi pero waipe. Nakuha po ninyo? Amen. Yung part ng buhay na gusto kong magbago pero hindi na. Gusto kong magsisi pero hindi makapagsisi. Amen. Bakit hindi nangyayari? Kasi hindi pa niloloob ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero kung ipanalangin mo kaya yan sa Diyos, ang mga Diyos gusto kong magbago. Gusto ko na pong makapagsisi ng totoo. Sa tingin mo, ang Diyos natin hindi dumidinig ng mabuti na panalangin. Amen. Dumidinig po siya ng mabuting panalangin. Hindi mo lang kasi hinahangad. Amen po ba? Hindi mo lang kasi talaga totoong hinahangad na makapagsisi. Amen. Hindi mo lang kasi talaga totoong hinahangad na tumalikod sa kasalanan. Amen. Amen po ba? Pero pag nakita ng Diyos, ikaw yun, all the effort na pinapanalangin mo pa, hinihiling mo sa, naging makulit ka na sa Kanya. Baguhin niyo po ako, baguhin. Ang si Haring David, nung nagkasala siya, alam mo panalangin niya, change my heart. Amen. Change my heart, O God. Nakuha po ninyo, Amen. napaka-wise nung panalangin. Si Haring David, siya yung taong ang dami niyang maisasalita sa harapan ng Diyos. Dapat ganun po tayo, worshiper. Amen po ba? Amen. Bakit marami kang maisasalita sa harapan ng Diyos? Kasi alam mo yung kabutihan niya. Amen. Pero kung ikaw yung manhid sa kabutihan ng Diyos, wala kang maisasalita sa harapan niya. Amen. Wala kang mabubuong awit sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Wala kang mabubuong pasasalamat sa Kanya. Kasi hindi mo alam ang kabutihan ng Diyos. Si Haring David alam niya. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kaya siyang sumulat ng awit. Di ba? Amen. Okay. At ang anak niya si Haring Salomon, ganun din, namana din. Amen. Nakuha mo rin yung Amen. amen po. Amen. Balik tayo dito. Verse, medyo matatagalan po tayo ha, pero ang totoong Kristiyano, habang tumatagal buhay Kristiyano, mas lalo tumatagal ang kanyang pakikinig, kakaya ng makinig ng matagal. Amen po. Amen. Verse 5, hindi mo ba alam ng kabutihan ng Diyos ang makay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Amen po ba? Ang Diyos mismo ang nagpapahintulot na ikaw makapagsisi. Amen po. Dapat alam po ninyo yan. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi. Nakuha po ninyo? Amen. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang
igagawad sa iyo sa araw na iyon. Ano yun? Yung sa araw ng paghatol. Sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Kaya nga sa araw na yun, maraming mabibigla. Totoo pala yung ginagawa ng mga taong yun na pinagtatawanan ko. Totoo pala ang mga ginagawa ng mga taong yung pinag-uusig ko. Hallelujah, hallelujah. Doon pa sila ng luhod, tapos tinatawanan ko. Yung pala, totoo pala. Amen po ba? Amen. Okay. Kung kailan ihahayag ang puot at makaturong ang paghatol ng Diyos sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang ginawa. Paano humatol ang Diyos? Ayon sa inyong ginawa. Amen po ba? Naalala mo ba yung time na umattend ka ng gawain na yun? Na tinuturoan ka ng pastor na magpakumbaba ka sa akin? Todo effort na yung pastor, tapos hindi ka pa rin nagpakumbaba, nahatulad ka ayon sa iyong ginawa. Amen po ba? Amen. Nahatulad ka ayon sa iyong ginawa. Naka-record po yan. Nakalista po yan. Amen po ba? Amen. Nakalista po yan. Ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Amen po ba? Kaya tayo tinuturuan para magising at sa susunod magawa na natin. Amen po ba? Hanggat ginigising ka ng Diyos tuwing umaga, ang sabi ni Pastor, yan ang ibig sabihin niyan, gusto ng Diyos itama mo yung mali mo sa kahapon. Amen po ba? Kaya ka gumigising tuwing umaga, gusto ng Diyos itama mo yung mali mo sa kahapon. Kasi ayaw kanyang mapahamak talaga. Pero kapag matigas ang ulo mo, lalo mo lang pinabibigat, nakuha po ninyo, Amen. ang hatol ng Diyos Amen. sa iyo. Balang araw. Amen. Ayon sa iyong ginawa. Amen po ba? Amen. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngayon, huwag tayong lalay sa hatol. John 8:11. John 8:11. Pag-aralan natin yung pasikot-sikot sa paghatol. Sa ano pa? Old Testament. Sa bagong. Praise God. Kasi isa ito sa ginagamit ng mga tao, only God can judge me. Amen po ba? At naaabuso itong kataga na ito ng mga tao. Amen po ba? Para hindi sila may tama. Amen po ba? Amen. John 8:11. Muling nagsalita ay sa 11, wala po Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sino po nakakaalala ng kwento na ito? Ito po yung babaeng nangangalon niya. Amen. Nahuli ng mga Hudyo nangangalon niya. Ngayon, hinahanapan nila ng butas si Jesus Christ. Amen po ba? Idinala nila ito kay Jesus Christ. Anong hatol mo dito? Nakuha po ninyo? Amen. Kasi ang hatol po ng panahon na yun, babatuhin. Amen. Amen po. Yung bato, nagsisimbolize po yan ng judgment. Amen po ba? Kahit ako, pwede nyo akong batuhin. Pwede nyo akong i-judge. Ayan. Pero babatuhin ko kayo ng tinapay. Amen. Ano po yung tinapay? Salita ng Diyos. Amen po. Amen. Nakuha po ninyo. Ngayon, hinahanap pa nila ng butas si Kristo. Anong gagawin mo dito? Nahuli lang yung mga ngayon, si Kristo, bumaba po siya dito sa lupa, hindi para mag-judge, Amen. hindi para humatol, kundi para ibigay ang mabuting balita. Amen. Nung bumaba po siya dito,
Unawain ko na may pangunawa, makinig ang may pandinig. Nung bumaba po siya dito sa lupa, hindi niya trabaho ang maghatol. Ang trabaho niya po, magligtas. Amen. Amen po. Amen. Magligtas. Kaya anong ginawa niya sa babae? Pinatulan niya o niligtas niya? Nakuha po ninyo? Amen po. Amen. Ulitin po natin. Wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Nakuha po ninyo yung payo ng Panginoong Yeshua. Niligtas siya, pinatawad. Pero ang payo, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Hindi lang po yan minsan sinabi ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Yung nagpapagaling siya, huwag ka nang magkasala mo. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. yan ang payo ng Panginoong Yeshua. Bakit? Yan ang payo ng Panginoong Yeshua kasi yung kasalanan ang nagdalayo sa atin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pasok po yan sa kabanalan. Amen. John 12:47. John 12:47. Napapunan yun na in-advance ko na po kanina. Amen. Sabi po dyan, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito. Hallelujah. Makinig pong may pandinig. Hindi ako ang humahatol. Sino po nagsasalita dito? Ang Panginoong Yeshua din po. Amen po. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito. Kasi nga, ang Panginoong Yeshua, nang bumaba siya dito, ang trabaho niya hindi humatol, kundi magligtas. Amen po ba? Okay. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Maliwanag po ba? Na ang unang pagbaba ng Panginoong Yeshua, hindi para humatol. Kaya hindi siya humatol. Amen po ba? Nakuha po ninyo? Yung unang pagbaba niya, hindi siya humatol, kundi niligtas nga niya eh. Nakuha po ninyo yung babae, dapat hahatulan yun. Kasi may batas talaga. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Yeshua? Niligtas niya. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi niya pa trabaho humatol that time. Amen po ba? Nakuha po ninyo? Kundi magligtas. Amen po ba? Hindi ako humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Amen. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua, yung kanyang mga Israelita, yun ang pagbabasihan ng hatol sa iyo. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo? Subukan nating i-diretso. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsusugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nakuha po ninyo? Yung sinalita po ni Kristo, galing po sa Diyos Ama. Amen po ba? Yung inutos ni Kristo ay utos po ng Diyos Ama. Hindi po niya yung sariling desisyon, kundi command ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Ginamit lang po si Kristo Yeshua para isalita ang salita ng Diyos Ama. Nakuha po? Kahit ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. John 20:23. Nakuha na po ba? Maliwanag po ba? Na nung bumaba si Kristo,
Kaya hindi siya humatol kasi hindi niya papanahon humatol. Sa kanyang pagbabalik, sa ngayon, simula nung bumaba po siya hanggang sa panahon natin ngayon, siya po ay pag-ibig. Nakuha po ninyo? Ang Diyos Ama ay pag-ibig. Ang Banal na Santo ay pag-ibig. Simula po noon hanggang ngayon, sila po ay pag-ibig. Amen. Amen po. Amen. Hanggang sa panahon natin, sila po ay pag-ibig. Totoo po yan. Ginagamit po yan ng mga compromiser Christian. Hindi naman talaga kayang itapon ng Diyos sa impyerno kasi ang Diyos ay pag-ibig. Narinig niyo po yan? Yung ganyang pangatwiran. Hindi magagawa ng Diyos na mapahamak ako kasi ang Diyos ay pag-ibig. Totoo po yan. Sa totoo lang po. Ngayon po pag-ibig po ang Diyos. Tingin ka sa katabi mo. Diba? Humihinga pa, buhay pa. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kung hindi Diyos ng pag-ibig ang Diyos, nung nagkasala yung katabi mo, patay na yan. Amen. Nakuha po ninyo? Napakadaling intindihin. Kung ang Diyos natin ay hindi Diyos ng pag-ibig, nung nangupit ka, patay ka na sana. Nung nagnakaw ka, patay ka na sana. Nung nanilit ka, patay ka na sana. Ha? Nung nag-isip ka ng masama, patay ka na sana. Eh, ang Diyos natin ay pag-ibig. Amen. Ha? Ngayon, sinasamantala mo na ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha po ninyo? Nakuha po natin? Amen. Maraming tao sinasamantala na ang Diyos ay pag-ibig ngayon. Nakuha po ninyo? Huwag nating samantalayin. Mangubos po yan. Mabibigla ka balang araw. Sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua, hindi na siya Diyos na pag-ibig. Maniwala po kayo sa hindi. Ngayon siya ay pag-ibig. Pero sa pagbabalik niya, hukom na po siya. Hindi na siya tagapagligtas. Hukom na siya. Gising po, gising. Huwag po natin abusuhin yung grasya ng Diyos. Amen po ba? Yung grasya niya, yung pag-ibig. Amen. Amen po ba? Huwag nating abusuhin. Kasi, ang pagbabalik ng Panginoong Yeshua, yung rapture na tinatawag, katulad po yan ng kamatayan natin sa mundo. Amen. Wala po yung pinagkaiba. Sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua, yung kukurin tayo, agawin tayo. Ganon din po, wala po yung pinagkaiba sa kamatayan natin. Physical. Nakuha po ninyo? Yung pagbabalik ng Panginoong Yeshua, bakit walang pinagkaiba? Sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua, walang nakakaalam. Kung mamamatay ka, wala ding nakakaalam. Nakuha po ninyo, alam mo ba kung kailan ka mamatay? Ayan, si Brad Raymond. Alam mo kung kailan ka mamamatay. Diba? Wala po yung pinagkaiba sa rapture. Sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Amen po ba? Amen. Ngayon hindi mo alam kung kailan ka mamatay, kailan ka dapat magsisi. Ngayon. Ah, Amen. huwag niyo pong subukan ng Diyos. Kanina kung hindi po ako totoong lingkod ng Diyos, hindi po ako magsasalita ng gano'n. Glory to God po. Huwag niyo subukan ng kabanalan ng Diyos. Sabi ko, magpakilala po kayo na kayo po Diyos na buhay. Diyos na totoo, na kayang bumawi ng buhay. Ngayon yung mga parang ginagawang laro, magkasabukan ko. Magkasabukan ko. Hindi po ako nanakot. Pero sabi ng Bible na pagkatakot sa Diyos ay kasimula ng karunungan. Kapag natuto kang matakot sa Diyos, doon ka na hindi gagawa ng masama. Amen. Ngayon yung mga taong patuloy sa paggawa ng masama, walang takot sa Diyos. Totoo po yan, sinasabi ko. Harap-harapan pa. Amen po ba? Amen po. Pero kung takot ka sa Diyos, sabihin ko sa inyo, ikaw yung taong hindi gagawa ng masama. Kasi takot ka sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Banal na takot po ang tawag doon. Banal na takot.
Ngayon yung takot mo sa Diyos, yan ang magiging simula ng karunungan mo. Nakuha po ninyo, magiging pasimula ng karunungan. Bakit magiging marunong ang tao? Kasi yan takot na yan ang nagturo sa iyo sumunod sa Diyos. Amen. Nakuha po ninyo? Amen po. Amen. Pero kung wala kang takot, baliktarin lang natin. Wala kang takot sa Diyos, ikaw yung taong nandyan sa beer house, sa clubhouse. Lahat ng masama gagawin mo na, wala kang takot sa Diyos. Ikaw yung number 1 pumapatay ng tao. Ikaw yung number 1 na ng nanakaw. Ikaw yung number 1 na nanggagahasa. Bakit mo nagagawa yan? Wala kang takot sa Diyos. Nakuha po ninyo, wala kang takot sa Diyos. Amen po. Kaya nga ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Amen po. John 20:23. Tama po ba? John 20:23. Amen. Dapat siguro malang araw mag-upgrade tayo. Magiging konta mo tayo. May taga-pass. Pass. Pero mas maganda, nababasa ko, nababasa ninyo. Amen po. Amen. Kahit kumain tayo ng oras. Amen. Okay na. John 20:23. Bakit kasi ganito eh? Hindi. 20:23. Okay? Amen. Marami pong lingkod ng Diyos hindi alam ito. Yung authority. Amen. Authority. Amen. At marami pong mga miyembro hindi wala talagang tunay na paggalang sa kanilang mga leader spiritual. Amen po. Amen. Pero kung malalaman po ninyo yung authority ng leader ninyo, ito yung kwan, Amen. authority ng leader. Sabi po dyan, sa 22 tayo, parang may magpupulot dyan. Amen. 21, sige. Muling sinabi ni Jesus, sino naman po nagsasalita? Si Kristo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Muling sinabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nagpatuloy ang gospel sa panahon natin. Kasi isinugo. Amen po ba? Okay. Verse 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nakap po ninyo. Minsan napapansin ninyo may lingkod ng Diyos. Napansin ninyo? Amen. Amen po. Amen. Nakapansin na may na-encounter na po kayong gano'n. Amen. Kahit ikaw, pwede mong hingahan yung katabi mo. Ginigising ko lang po kayo ha. Ayoko pong may natutulog sa aking pagtutulog. Amen po. Gising na po ba? Amen. Amen po. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. 23, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na nga ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Bakit binigyan tayo ng authority ng Diyos ng ganyan? Lalo kung ikaw ay leader, bakit binigyan ka ng authority na ganyan? Para kahit pa paano, may takot sila sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po sa Bible, ang talian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Amen. Ang ipagbawal ninyo dito sa lupa, pagbabawal sa langit. Nakuha po ninyo? Amen. Amen. Ang itiwalag ninyo dito sa lupa, ititiwalag sa langit. Amen. Ganyan po katindi ang authority ng isang lingkod ng
Diyos. Yung totoong lingkod po ng Diyos ha, Amen. hindi ko sinabi yung peking lingkod. Amen. Kaya kapag alam mong totoo na yung nasa harapan mo, na lingkod ng Diyos, lalo yung fully surrender sa Diyos, matakot ka dyan. Amen. Amen po. Amen. May kakayanan yan magpatawad at di magpatawad. Amen. Totoo po yan, nakasulat po. Nabanggit po sa Bible, si Jesus Christ mismo ang nagsabi. Amen. Amen po ba? Amen. Kung totoong lingkod ka, may ganyan ka. Pero kung di ka totoong lingkod, talagang wala kang karapatan magpatawad at di magpatawad. Pero kung totoong lingkod ka ni Kristo, ano po yung totoong lingkod ni Kristo? Sumusunod kay Kristo. Amen. Amen po. Papansin ninyo pag ang kinalaban ninyo lingkod ng Diyos, tinan niyo ang mangyari sa buhay ninyo. Amen. Hindi Amen. ko po kayo tinatakot. Tinuturuan ko lamang po kayo. Amen. Ginigising ko lamang po kayo. Amen po ba? Amen. Amen. Okay, sa Mateo 18. Doon na tayo. Mateo 18, 15 to 18. Mateo 18, 15 to 18. Ano? Mateo 18. Ayan. Sabi po sa 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang kapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa. Ito po yung sa isang iglesia. Amen po ba? Ito po sa isang iglesia kung paano ka umaksyon ng pagtitiwalag. Kasi kung tiniwalag mo dito sa lupa, titiwalag sa langit. Yan ang authority ng isang totoong lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen. Proseso po ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagkasamaan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kapag hindi pa yun tumalag, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, buong iglesia na yung iharap sa iyo. Kung ikaw yung pasaway sa iglesia, kunyari, sino pong magandang example? Pastor TJ daw. Ayan. Pastor TJ, mag-usap nga tayo. Alam mo ba na Juan, tabingi yung mga kaisipan mo. Ang dami mong mga kaisipan na hindi maganda. Tapos ikinakalat mo, nakakasama tuloy sa iglesia. Amen. Yan, ganyan. Nanginikayat ka pa para kang si Satanas na nandamay sa kalangitan. Imbis na siya lang ang tabingi, dinamay niya ang ibang anghel na maging tabingi. Apa po ninyo? O ngayon, yung sa unang pag-uusap namin, hindi pa tumalab. Diba? Naging tabingi pa rin siya. Kung lang po yan, para po unawaan po ninyo. Amen. Naging tabingi pa rin yung kaisipan niya. Marami pa rin siyang pananaw na hindi pananaw ni Kristo. Amen. Kunwari lang po yan, baka seryosohin po ninyo. Talaga. Si Pastor, hindi na po tabingi yan. Naituwid na po yan. Amen po.
Naituwid na siya ngayon. Amen. Dati tabi. Ngayon, naituwid na. Amen, amen. Amen. Yeah. Okay. Kunwari lang po yan, ha? Amen. Hindi tumalab. O, dinagdala ko ng dalawang saksi. Sinama ko si Jomer. Sinama ko si Jimboy. Jomer, Jimboy. Ano kayo? Siya sa atin ninyo kung tabi talaga to. Sabihin, ako rin nyo. O, di napakinggan nila. Sasabihin ni Jomer, ni Jimboy, Pastor, pagkatapos natin kausapin, obserbahan muna natin kung mananatiling tabi. Hindi ka rin tumalab. Inobserbahan namin tatlo. Tatlo na po kami yan, ha? Tabi pa rin talaga. Iharap na siya sa buong iglesia. Nakuha po rin, hindi agad-agad na ititiwalag mo. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. nasa proseso, dumadaan sa proseso. Amen. Hindi yung kapag nakita mo si Pastor DJ, nakita mo sa beer house, itiwalag ka agad. Hindi po ganoon. Amen po. Amen. Kakausapin ko muna yan, Pastor. Di ba Pastor ka na? Bakit nandun ka pa rin? Nakuha po ninyo? Amen. Ngayon, pag hindi tumalab yung one-on-one, tatawag na ako. Jimboy, Jomer, samahan niyo ako para may witness. Pero tatlo na kami naka-witness, ganun pa rin. Pasok pa rin siya sa beer house. Ayaw tumigil talaga. Iharap na siya sa buong iglesia. Amen. Ngayon, buong iglesia na ang witness na itong taong ito pinagsabihan na kailangan mong tumigil sa ganyang gawain. Ayaw talaga dahil matigas ang ulo. Doon na pupasok yung paghatol. Ano yung hatol? Tiwalag. Nakuha po ninyo. Amen. Hindi po siya instant tiwalag, kundi dumadaan sa proseso. Amen po ba? Amen. Sabi kanina, ang patawarin ninyo, patatawarin. Ang hindi nyo patawarin, hindi patatawarin. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Verse 16, ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Paano po pa magturing ang mga Hudyo noon ng hintil? Hindi nila nilalapitan. Hindi po ba? Nilalayuan. Bakit ganoon? Bakit nilalayuan? Nakakahawa. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. nakakahawa. Ngayon, masama na ba ang tao kapag nilayuan niya ang isang taong kwan? Natiwalag. Masama na ba? Hindi po masama kasi ilang beses siyang pinaalalahanan, di ba? Ngayon, bakit siya ititiwalag? Para mapil niya na yung lumayo sa kanya yung mga tao dahil sa ginawa niya. Amen. Mapil niya na hindi siya kinonsinti, kundi dinisiplina. Amen. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na tiniwalag ka, wala ka ng kaligtasan. May pagkakahanggat buhay ka, binibigyan ka ng Diyos ng buhay, at nakatiwalag ka, pwede ka pang magbalik loob. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Pwede ka magbalik loob. Kung hindi mo titigasan yung puso mo. Amen. Doon papasok yung prodigal son ka. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Magbabalik loob ka. Mag-backslide ka, babalik loob ka. Ngayon, tatanggapin ka kung tunay yung pagsisisi mo. Hindi fake. Tunay yung pananampalataya mo. Amen po ba? Amen. Okay. First Corinthians chapter 6 verse 3. Praise God.
Diyan na po tayo. 1 Corinthians chapter 6, verse 3. Nakaw po ninyo. Verse 3, sabi diyan, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Akit po tayo sa taas. Kung may reklamo sa chapter 1, sa verse 1, kung may reklamo ang sinuman sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Normal po yan sa iglesia. Minsan hindi nagkakaunawaan, ganyan. Ako po ninyo, hindi ibig sabihin na tayo nananampalataya kay Kristo, walang sigalot. Meron at meron po yan. Amen. Nakuha po ninyo, kahit nung unang panahon pa man, meron nang nangyaring ganyan. Amen po ba? Huwag kayong mag-expect na Una ko rin to. itong iglesia ng ito, walang nangyaring hindi maganda. Meron at meron. Nakuha po ninyo, ito palang dalawang to nasa harapan po. Yan. Grabe po yan, dalawa na yan. Sila daw ang mas pogi. Jimboy. Ngayon magkakasuhan sila. Ba't pa rin na ilalabas? Andito na si pastor. Nasabihan ko lang, pares naman kayo pangit. Nag-aaway pa kayo, sinong mas pogi. Amen. Bakit pa kailangan ilabas, di ba? Minsan nagkakadimandahan yung magkapatiran. Amen po ba? Amen po, nagkakadimandahan. Eh, nandyan naman yung leader mo spiritual. Nakakahiya pa na tayo mismo na magkakapanampalataya. Lumalabas pa sa labas. Amen. At ang kamakailan lang, yung Baptist Church. Sorry po, kailangan po itong talakayin na Baptist. Yung nakaraan lang, nag-away-away po yan. Amen po ba? Nakakahiya makita ng mga di mananampalataya. Amen po ba? Ba't sila nag-away-away? Tungkol sa mga ari-arian. Amen po ba? Ako po ninyo, i-search po ninyo. Amen. Baptist, controversial Baptist. Kahit ang Iglesia ni Cristo, nag-away-away po yan. Thank you. Naku po ninyo. Amen. Amin po. Ang nakakalungkot, inilalabas pa, yun po ba? Amen. Inilalagay pa sa kamay ng mga di mananampalataya. Amen. Ngayon, paano na kaya maniniwala yung mga taong yan? Kung nakikita tayo, nagdidimandahan. Sabi dyan 13:35, kung kayo magtutulungan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. O paano pa maniniwala yan kung tayo mismo nagdimandahan? Amen. Sabi ni Jimboy, mas pogi ako sa'yo. Hindi, mas pogi ako. Mag-usap tayo sa korte kung sino talaga mas pogi. Pumasok si pastor. Wala namang pogi eh. Di ba? Kailangan marunong kang mag-ayos ng dahil wala nga pogi sa kanila. Sabi ni Jimboy, di ba, narinig mo? Wala naman talagang pogi siya, sabi niya. Okay na tayo, wala naman pala talagang pogi. Nakuha po ninyo. Amen. Kaya pag ikaw ay leader ng isang church, marunong kang mag-ayos ng sigalot. Amen po. Amen. Okay po, hindi yung pag pinagharap mo, lalo nag-away. Amen. Di ba? Dapat pag pinagharap mo, yung dalawang may hindi pinagkasunduan, tayo po ay peacemaker. Amen po ba? Amen. Nakasulat po yan sa Bible, tayo po ay peacemaker. Amen po. Amen. Okay. Hindi ba ninyo alam? Asa po tayo? 2. Number 2. Asa 1 pa rin tayo. Hindi pa tapos yung number 1. Bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Verse 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hatol sa sanlibutan?
Nakuha po ninyo? Amen. Oh, sino po dito yung hindi naniniwala na judge po tayo? Meron pa po bang hindi naniniwala? Nakuha po ninyo? Kaso ang problema, judge na tayo, hindi naman tayo karapat dapat mag-judge. Kailangan, ituwid po natin yung buhay natin. Amen po ba? Amen po. Okay. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Verse 3. Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Anghel pa po yung hatulan natin. Amen po ba? Minsan hindi natin alam yan na may power po tayo. Amen po ba? O kaya alam natin, hindi natin hinahakbangan na maging karapat dapat tayong maging hukom. Amen po ba? Amen. Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Okay. Una Korinto, chapter 5, dito po tayo magtatapos. Chapter 5, verse 12 to 13. Hindi ko narinig yung boses ni George. Nasa likod. Pag sinabing magtatapos, Sa taas yan. Una Korinto, chapter 5, verse 12. Hallelujah. Nakaw po ninyo. Ito pong turo na to, tandaan po ninyo, email. Huwag niyo po itong kalilimutan. Itong turo po, pagkamahalaga po nito. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat alam mo to. Amen po. Kasi baka ikaw na yung Kristiyano, only God can judge me. Wala kang karapatan na tama ako. Diba? Amen po. Eh, ang kaharap po pala, totoong lingkod na ng Diyos. Nakuha mo ninyo? Only God can judge me. Sabi ni Jimboy, Pastor, tao ka lang. Alam ng Diyos sa puso ko. Ganyan yung yan eh. Only God can judge me. Pag hinatulan mo ko, hahatulan ka rin. Eh, hindi mo alam ang pasikot-sikot tungkol sa hatol. Nakuha po ninyo. Kaya tinuturo ko po sa inyo ngayon. Amen. Amen. Yung pasikot-sikot. Sino ang hahatulan? Sino ang karapat dapat humatol? Sino ang kailan kahatol? Ganyan. Yung mga pasikot-sikot. Pinag-aralan po natin ngayong gabi yan. Amen. Amen po ba? Ito yung pinakahuli. 1 Corinthians chapter 5 verse 12 to 13. Si Apostol Pablo na po ito. Wala akong karapatang humatol sa hindi Kristiyano. Amen po ba? Ako po na nasa harapan ninyo, wala akong karapatan hatulan itong mga yan. Yan, mga nasa labas dyan. Naglalaro ng basketball. Wala akong karapatan dyan. Wala akong karapatan hatulan ang Iglesia ni Cristo. Amen ba? Ang saksi ni Jehovah na hindi kayo maliligtas. Wala akong karapatan dyan. Amen po. Amen po. Amen. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Amen po ba? Amen. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng Iglesia? Ulitin ko po. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng Iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. Ang itiniwalag dito sa lupa, hindi itiwalag din sa langit. Nakaupo ninyo. Amen. Ngayon, kung totoong lingkod na yun nasa inyong harapan, Amen. hindi ko po sinasabing matakot kayo sa akin, ha? Amen. Amen po. Amen. Hindi naman po nakakatakot si Pastor. Amen. At hindi rin naman po ako agad nagtitiwalag. Nasampalan ko si Jeremy noon, si Barak. At dumaan po sa proseso yan. 1-on-1, pagkatapos 1-on-1, dalawang saksi, pagkatapos sinarap sa buong iglesia at tiwalag. Yan po si Jeremy, nasampulan ko yan, tsaka si
George Matias, nasampulan po yan Amen. sa pagtitiwalag. Pero hindi sila nanatiling tiwalag. Bakit? Nagbalik loob po sila. Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan nila. Talaga palang po. Tama yung mga itinuturo sa amin. Amen. Kasi naramdaman nila, mas pasama yung buhay nila doon sa labas. Amen. Sabi ng Bible, ibigay ninyo kay Satanas yung tao na yan at maligtas ang kanilang kaluluwa. Kapag nasa labas ka na kasi, ibig mo ba, malaya na si Satanas na gawan ka ng kung ano-ano. Amen po ba? Amen. Ngayon kapag naramdaman mo yun, doon na papasok, mas mabuti pa lang doon sa dati kong kalagayan, babalik ako. Amen po ba? Mas mabuti pa pala doon, maraming bigas si Pastor. Amen. Mas mabuti po pala doon, maraming palay si Pastor. Amen. Mas mabuti po pala doon, masarap yung liniglan. Dito sa labas, pangit yung lasa. Nakuha po ninyo? Amen po. Amen. Nakuha po ninyo, ulitin po natin. Hallelujah, worship team, be ready. Hallelujah, nakuha po ninyo. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Makinig pong may paninig, isa man ako, kayo, wala po tayong karapatan na hatulan yung mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Baka Amen. nakita mo tatuan, hindi yan makakapasok sa langit kasi tatuan. Nakita mo transgender, hindi yan makakapasok sa langit kasi transgender. Nakita mo bakla, tomboy, hindi yan makakapasok kasi hanggat hindi sila nakakapasok sa iglesia, sa loob, wala po tayong karapatan sa mga tao. Ayan, amen po ba? Ang tanging karapatan lang natin sa taong yan, pangaralan natin. Amen po. Amen. Ha? Turuan ng pagsisisi. Amen po ba? Turuan, pagsisisi ka. Lapit ka sa Diyos. Talikuran mo yung ganyang gawain. Amen po ba? Yun ang taong yung magagawa natin. Pero yung kakatulan natin sila, wala pa naman sila sa loob ng iglesia. Wala po, wala po. Yan po ang biblical. Amen po ba? Amen. Kaya ingat tayo na parang papasok tayo dyan sa parang self-righteous ang dating sa iba. Nakita mo lang na tatuan. Nakita mo lang na ex-convict. Nakuha po ninyo? Amen. Paano pa makapagsisi yung tao kung iniwasan mo na kagad? Amen. Nakuha po ninyo? Lapitan mo. I-evangelize mo. Kapatid, may mabuting balita. Amen. Alam mo ba na napatay si Kristo para sa iyo? Alam mo ba na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi, tanggapin mo siya? Amen. Ganun. Ngayon, huwag nating tutuldukan. Yung para bang pagtatukan na, ay matigas yan. Hindi yan tatanggap. Hindi talaga tatanggap kasi yun na yung isip mo. Amen po ba? Pero kung ang mindset mo, kahit tatukan yan, kahit ex-convict yan, pag ang Diyos ang kumilos dyan, nalapitan ko, ang Diyos ang kumilos dyan, lambot yan. Amen. Amen po ba? Dapat ganyan ang mindset ng isang Kristiyano. Amen. Banang araw, iipuin ng Diyos yan. Lambot yan. Amen. Kung may kakayanan po ang Diyos magpalambot ng puso. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Maraming gawain lang po natin hakbangan. Ang pag-i-evangelismo. Hakbangan ng pangalan. Amen. Amen po ba? Ganyan naman ang ginawa ko sa lahat ng pumasok dito sa Hyper United Church. Amen. Ganyan mo si Pastor TJ. Sa balang araw, magkakasama kita sa pagkanta, sa pagtugtog. Ganyan. Amen. Mayroon tayong power mag-declare. Amen po ba? Amen. Mag-declare. At kapag nakikita ng Diyos, ginagamit mo yan, ang sabi ng Diyos, may tiwala sa akin ng tao. Amen po ba? Amen. Hindi siya duda sa kakayanan ko. Nakuha po ninyo, Amen. yung si Jimbo, huwag nating tutulbukan na wala nang pag-asa yung tao na yan, hindi na yung makakapagbago. Ay, si Barak, labas-pasok lang po sa church natin. Pero ang lagi kong dinideclare, papaguhin niya ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Huwag natin tutulbukan. Amen po. Amen. 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 Nakuha po ninyo. Nakuha po ninyo, minsan may karapatan ka, leader ka, may karapatan kang humatol na talaga. Pero kapag umiran yung pag-ibig,
dinidelay mo yung hatol. Amen po ba? Amen. Pinupusto ng Kristo. Amen po ba? Amen. Pero kung talaga namang siya na yung parang anay, ha? Minsan napipilitan tayong hatulan talaga. Amen. Nakuha po ninyo. Pero Amen. baka kaya magagawa ng paraan. Kaya pa to. Amen po ba? Katulad ng sanga ng isang puno. Hanggat kaya pang i-survive yung sanga na yan, isprayhan mo pa yan. Diba? Amen. Pero kung hindi na tumalab yung spray, humahantong sa pagputol. Pagtiwalag. Amen po ba? Amen. Kaya yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Diba? Minsan yung katabi mo na yan, hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? Hindi ka ibig-ibig. Aray. Amen po ba? Hindi ka ibig-ibig yung katabi mo. Tapos sabi, Pastor, bakit hindi mo titawalag? Hindi nakakaibig-ibig tong katabi ko eh. Pag tinitingnan ko siya, parang gusto kong mag-backslide. Amin po ba? Kailangan po natin itsagaan yung mga may hina sa pananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Amen po. Amen. Pilitin agad si Pastor. Pastor, tiwalag mo na to. Ito na yung magiging dahilan ng pag-backslide ko. Hindi po ganun kadali. Amen po ba? Amen po. Amen. Kailangan natin idaan sa proseso. Kausapin natin one-on-one, witness, harap sa buong iglesia. Then, ayun na po. At kapag tiniwalag, hindi ibig sabihin na wala nang pag-asa maligtas. Pag nagbalik-loob po yan, totoong nagsisi, totoong may paglapit na totoo sa Diyos. Ang pagharap sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan. Ang pagharap sa kasalanan, pagtalikod sa Diyos. Nung tiniwalag mo siya, naunawaan niya na hindi ito talaga ang buhay ko. Babalik ako doon. Sino po tayo? Kung ang Diyos ay nagpatawad, sino po tayo na hindi magpapatawad? Baka yun na, doon na naman po. Magiging kung po sa akin yun, kapahamakan yun. Hindi ka nagpatawad, hindi ka rin kita patawarin. Amen po ba? Lahat ng taong humihingi ng patawad sa atin ay patatawarin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Okay? At si Pastor Perubin, yung nag-scam po sa atin, yung siniraan na po sa social media. Sabi ko nga, chinat ko pa po yun. Glory to God. Chinat ko pa yun. Bago siya mahuli. Chinat ko po yun. Sa totoo lang. Bago siya mahuli sa Leyte. Chinat ko po yun. Pastor, kahit yung mga anak mo na lang, ipunta mo rito. Tatanggapin ko, aalagaan ko. Sabi ko. At kayo, habang nandito yung mga anak ninyo, magbagong buhay kayo ng mag-asawa. Siguro madaling magbagong buhay kapag wala kayong pinapakain, ganyan. Akbangan din yung pagbabago. Kaso hindi po siya nakinig. Hindi po siya. Rumeply po, ang haba-haba. Hindi tayo matatapos. Kilala niyo naman si Master Kiriwin. Kilala niyo. Kung mag-reply, sobrang haba tapos ang papangit ng mga sinalita. Amen po. Hindi siya nakinig. Lumipas lang ang 1 o 2 linggo. Ayan na, may nag-chat na kay Pastor. Nahuli na yung nakakulong na po siya dito. Nakita po ninyo ang paggawa ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo. Amin po ba sa mga taong ayaw makinig sa payo, babala? May kalalagyan po. Amen po ba? Amen. Pero binibigyan natin ng pagkakataon. Amen po. Amen. Binibigyan natin ng pagkakataon kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen po. Amen. Pero hindi ibig sabihin na Diyos ay pag-ibig kung konsintihin mo yung mali. Ginagamit din kasi yan ng mga compromiser Christian. Amen. Amen po. Amen. Ang pagkonsinti sa mali, hindi ibig sabihin mahal mo yung tao. Mas hindi mo yan mahal kapag kinonsinti mo. Amen po. Si Lord, so di natin kinonsinti. Nakaraan lang, pistahan, labas yan. Basta pagkain, yan nga nagsimula ang kasalanan ng pagkain eh. Kain siya, ganyan. Tapos ito si Matias po, ex-addict po siya. I mean po, para sa hindi nakabanan. Ex-addict po siya, 0.6 yung kanyang tinitira. Sa mga nakakaintindi ko, 0.6.
Naintindihan mo. Matindi ka. Ikaw naintindihan. Hindi. Sino pa nakaintindi? Sino mo mga mukhang adik dito? Point 6. Matindi po yan. Amen po ba? Point 6. Kaya, dahil matindi ang kanyang tinitira, yan po ang kinalabasan. Amen po ba? Nakita, yan o. Ano ka nga dito, Matias? Ito. Tanggal mo yung gano'n. Tanggal. Ayan. Dahil point 6 po yung kanyang tinitira dati, ayan. May mga galawan po siyang kakaiba. Amen po ba? Ngayon, bakit ko po sa inyo sinasabi? Para hindi na po kayo matitisod sa kanya. Amen po ba? Kapag may ginawa siyang pasaway, may ginawa siyang Parang ano niya, pastor ah. Parang suplado na. ayan, sige, thank you. Pag may ginawa siyang pasaway, madali lang nasutalo. At hindi niya naintindihan. Alam niyo naman may tama na eh. Nagkaroon na po siya ng brain damage. Amen po ba? Medyo umatras yung kanyang edad. Amen po. Yung parang naging galaw bata siya, ganyan. May mga, nung unang santa po yan sa church, ayan, may Bible. Ayan. Alam niyo po ba? May, yung meron pang bakas ng pagsingkot eh. Alam niyo po ba yung Bible? Ginagawa niyo po? Oo. Oo. Tapos maliligo daw sa sapa. Manlik, ang dumi-dumi. Tapos isinunan ko ng paningin, naliligo pa talaga yun. Pagpunta sa sapa. Nabasa lang po yung ulo. Tapos naligo na daw. Ayan. Amin po ba? Pero glory to God, sa pagpapatuloy niya dito, amen po ba, kahit mabagal ang pag-usad, amen po ba, ng pagbabago, malayo na po siya sa dati niya. Amen po ba? Malayo na po. Minsan nagpapasaway, pero unawain po. Amen po ba? Amen. Kasi alam naman natin, nagaling siya noon sa ganung buhay, tinamaan yung kanyang utak. Baka sabihin mo, tutularan ko si George, si Matias, kasi ganun siya. Eh, binaba mo yung sarili mo. Amen po ba? Ikaw ay matino, siya ay medyo meron fan, manakaraan na naka-apekto sa kanyang kilos, pag-iisip. Ito tulad mo na kanyang sarili, binaba mo yung sarili. Amen po ba? Amen. At nag-usap na po kami ni Matias dyan, ni George. Sabi ko, siguro naman tanggap mo pag sabihin ko sa yung may tama ka. para naman yung mga baguhan, hindi na siya kalitisuran. Amen po ba? Unawain niyo po yan kasi ex-addict po yan na tinamaan talaga siya. Yung umatras yung kanyang isip. Kung paano yung mga stroke, di po ba, nag-iisip bata, ganun din siya. Amen po. Nag-isip bata. Kaya sa ganyang edad niya, parang kaya niya pa makipagsabayan sa yung mga maliliit, nakipaglaro, ganyan. Sa pagsasalita, nakita niyo naman, parang kikoy-kikoy, ganyan. Amen po ba? Yan yung mga, isa sa mga natiwalag din, kasi nasusobrahan na rin. Si Jeremy, Barak, natiwalag po yan, nahatulan ng tiwalag, pero nagbalik loob. Amen po ba? Nagbalik loob. Amen. Nakuha po rin nyo. Okay, naunawaan po ba ang tungkol sa hatol? Hatol. Sino may karapatang humatol? Minsan tayo, alam na natin sa sarili natin, judge tayo. Anghel pa nga ang hatulan, di ba? Amen. Ngayon, kung alam mo na judge ka na, magpaka-judge ka na. Maging hukom ka na talaga. Sino ang mga karapat dapat maging hukom? Sila yung mga nagiging matuwid. Amen po ba? Amen. Kung pangalan ng Diyos natin ay matuwid, magpakamatuwid ka na. Kung paano ang Diyos natin ay banal, magpakabanal ka na. Amen po ba? Nang sa gayon, kapag may itinatama ng tao, may power, may katarungan, may wala siyang bato. Hindi mo ko kayang hatulan. Amen po ba? Yung mga kwan. Pero dahil nakita niya na may karapatan kang magtuwid, hindi na po yan lalaban. Amen po ba? Amen. Kung lumaban man yan, yun po yung mga taong rebelde. Amen po. Amen. Kaugali po ni Satanas.
Amen po ba? Amen. Nakita mo na nga na ang lingkod ng Diyos na ibinigay sa iyo ay matuwid. Lalabanan mo pa. Nakita mo na nga ang lingkod na binigay sa iyo ay makatwiran. Lalabanan mo pa. Kaugali mo si Satanas. Ikaw ay rebelde. At magpapan ka. Magkukos ka ng rebellion. Kasi mga akay ka pa eh. Kasi, pastor, ito ganyan. Sasabihin nung pa ng isang rebelde din, oo nga. Tapos dilipat doon, oo nga. Oo. Ganun po ang nangyari sa langit. Noon nang akay si Satanas ng kapwa niya mga anghel. Oo nga, oo nga, oo nga. Hanggang sa naging demonyo po sila. Ngayon, kung ikaw ay taong rebelde, talikuran na po yan. Amen po ba? Baka makatulad. Si Satanas, matagal na po siyang hinatulan. Naghihintay na lamang po. Amen po ba? Kung ikaw ayaw mong mahatulan katulad ni Satanas, huwag mo siyang tularan. Amen po ba? Makinig kayo sa lingkod ng Diyos na ibinigay sa inyo, na nagagad sa inyo, para kayo ay mapabuti. Amen po ba? Simula nung nakinig po kayo sa akin, tinuruan ko po ba kayong magnakaw? Tinuruan ko po ba kayong pumatay? Tinuruan ko ba kayong magsinungaling? Ang tinuro ko sa inyo, katuruan po ni Kristo. At nakikita nyo naman po siguro, isa ko na katulad ninyo na sinisikap na isa pamuhay si Kristo. Amen po ba? Magtulungan po tayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sige po, hinahinga ko po ang lahat na lubog sa ating Diyos ngayon. Seryosohin po natin ang bawat lyrics ng awitin. Worship. Praise, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ito ang ating mga mata. Lagay mo ang presensya ng Panginoon bilang isang tagapagligtas po natin.